Magandang araw klase, ngayong araw ay ating tatalakayin ang nilalaman ng akdang Alim, isang epiko mula sa Cordillera. Ang epikong Alim ng mga Ifugao ay isang mahalagang bahagi ng panitikang bayan ng Cordillera na naipapasa sa pamamagitan ng oral tradition. Ang epikong ito ay nagbibigay liwanag sa pinagmulan ng sangkatauhan ayon sa paniniwala ng mga Ifugao at nagpapakita ng ugnayan ng tao sa mga Diyos at sa kalikasan. Narito ang nilalaman ng akda. Unang bahagi, panahon ng kasaganahan. Noong unang panahon, ang daigdig ay isang malawak na kapatagan na sagana sa lahat ng bagay. Ang mga ilog at dagat ay hitik sa isda. Ang mga kagubatan ay puno ng hayop na madaling hulihin at ang mga tao ay walang suliranin sa pagkain. Sa halip na palay, ang bigas ay makukuha sa pamamagitan ng pagputol ng bias ng kawayan na siya ding ginagamit na kasangkapan sa pagsasaing. Ang tanging mga bundok noon ay ang bundok ng Amuyaw at bundok Kalawitan. Kalawang bahagi, ang malaking baha. Dahil sa patuloy na pagsuway ng mga tao sa mga kautusan ng mga Diyos, nagalit ang mga ito at nagpadala ng isang napakalakas na baha na lumubog sa buong daigdig. Lahat ng nilalang, tao, hayop at halaman ay nalunod at nasawi. Tanging ang magkapatid na sina Wigan at Bugan ang nakaligtas. Si Wigan ay umakyat sa bundok Amuyaw, habang si Bugan naman ay nagtungo sa bundok Kalawitan upang maghanap ng masisilungan. Ikatlong bahagi, muling pagkikita at pagbuo ng bagong simula. Matapos humupa ang baha, bumaba si Bugan mula sa bundok at nadiskubre na siya na lamang ang natirang buhay. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya si Wigan. Sa kanilang pagkikita, napagtanto nilang sila lamang ang natitirang tao sa daigdig. Nagtayo sila ng isang kubo malapit sa dalampasigan. Inilibing ang mga patay na katawan na kanilang natagpuan at nagsimulang mamuhay muli. Unti-unting tumubo ang mga halaman at nakahuli si Wigan ng isang isda sa dagat. Senyales na humupa na ang galit ng mga Diyos. Ikaapat na bahagi, pagdadalang tao ni Bugan at pagpapakita ni Makanungan. Pagkaraan ng ilang araw, nadiskubre ni Bugan na siya ay nagdadalang tao. Dahil sa kahihiyan na nabuntis siya ng kanyang kapatid, tinangkang lunurin ni Bugan ang sarili. Ngunit bago pa man siya makapunta sa malalim na bahagi ng tubig, isang matandang lalaki ang nagpakita sa kanya. Sinabi nito na siya ay si Makanungan, ang Diyos ng mga Ifugao. Ikinasal ni Makanungan sina Wigan at Bugan at nagkaroon sila ng 9 na anak, 5 lalaki at 4 na babae. Ikalimang bahagi, ang tagtuyot at sakripisyo. Dumating ang panahon ng tagtuyot, kumonti ang ani at nagkulang ang kanilang pagkain. Naghandog sila ng daga kay Makanungan, ngunit hindi pa rin natapos ang tagtuyot. Sa kanilang pag-aalala, napagkasunduan nilang ialay ang kanilang bunsong anak na si Igon sa Diyos. Matapos ang sakripisyong ito, natapos ang tagtuyot at bumalik ang kasaganahan. Bahagi, parusa at sumpa ni Makanungan. Nagpakita muli si Makanungan at ipinahayag ang kanyang galit sa ginawang pagpatay kay Igon. Bilang parusa, isinumpa niya ang kanyang angkan. Ikinalat nila sa lahat ng 4 na sulok ng mundo, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Sinabi niya na sa tuwing magkikita ang kanilang mga inapo, sila ay mag-aaway at magpapatayan.
Ito ang paliwanag ng mga Ifugao sa patuloy na alitan at digmaan sa pagitan ng iba't ibang tribo. Narito ang ilang mahalagang aral na maaari nating makuha sa akda. Paggalang sa kalikasan. Sa alim, makikita ang malapit na ugnayan ng mga tao sa kalikasan. Sila ay umaasa sa ilog, kagubatan, at kapatagan para sa kabuhayan. Ang kaugnayan nito sa kasalukuyan, sa gitna ng climate change at pagkasira ng kapaligiran, itinuturo ng akda ang kahalagahan ng pagkalinga sa kalikasan at ang kapahamakang dulot ng pagkasira nito. Babala sa pagsuway sa moralidad o pananampalataya. Nagpadala ng malaking baha ang mga Diyos bilang parusa sa kasamaan ng mga tao. Ang kaugnayan nito sa kasalukuyan, maiugnay ito sa mga kalikasan, sakuna at krisis na maaaring makita bilang bunga ng kapabayaan, kasakiman at imoralidad sa lipunan. At bagong simula, sinawigan at bugan ay kumatawan sa pagbangon muli o mula sa trahedya, pagkakaisa o pagtatag ng bagong lipunan. Ang kaugnayan nito sa kasalukuyan tulad ng pagbangon mula sa pandemya, sakuna o giyera, itinuturo ng epiko ang kahalagahan ng pagkakapit-bisig at pag-asa sa kabila ng trahedya. Mga sakripisyo para sa kabutihan ng lahat. Ang pagsasakripisyo kay Igon ay simbolo ng mabigat na desisyon para sa kabutihan ng komunidad. Ang maaaring kaugnayan nito sa kasalukuyan sa mga desisyon ng pamahalaan o mamamayan para sa ikabubuti ng nakararami. Halimbawa, ang nangyaring quarantine, pagtitipid at pagboto. Mahalaga ang sakripisyo at pag-unawa. Huli, pagkawatak-watak at alitan sa lipunan. Isinusumpa ng Diyos na mag-aaway ang mga lahing nagmula sa magkakapatid. Ang maaaring kaugnayan nito sa kasalukuyan ay nakikita natin ito sa mga hidwaan ng mga grupo, diskriminasyon at digmaan. Paalala ito na ang pagkakahiwalay ay may ugat at kailangan lutasin sa pagkakaisa.